Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, iisa pa rin ang kwentong sabay-sabay nating pinakikinggan. Kaya halina na at simulan natin ang unang yugto ng isang kwentong puno ng yaman, sugat ng nakaraan at pamilyang unti-unti nang kinakain ng lihim na samaan ng loob. Sa edad na 62, si Leandro Vergara ay isa sa mga lalaking kinatatakutan at hinahangaan sa buong bansa. Sa mundo ng negosyo, halos alamat ang pangalan niya. Mula sa pagiging anak ng karpintero sa isang maliit na bayan sa Quezon, naging isa siyang bilyonaryong nagmamay-ari ng mga pantalan, trucking companies, cold storage facilities, hotel chain, at malalawak na lupain sa iba't ibang siyudad. Kapag binabanggit ang apelyedong Vergara, hindi lamang salapi ang pumapasok sa isip niyang tao, kundi disiplina, impluwensya, at kapangyarihan. Pero sa loob ng kanyang mansyon sa Ayala, Alabang, ang pangalang iyon ay hindi kasing init ng inaakala ng marami. Tuwing umaga, alas 5 pa lamang ay gising na si Leandro. Nakagisna na niya ang tahimik na pag-inom ng kape sa kanyang study room habang nakatanaw sa malawak na hardin. Malinis ang mesa, maayos ang mga dokumento, at bawat minuto ng araw niya ay parang laging may nakahandang utos. Hindi siya ang tipong taong nauubusan ng dapat gawin. Ngunit sa kabila ng lawak ng kanyang imperyo, may bahagi ng buhay niya na matagal nang hindi niya naaayos, ang sarili niyang pamilya. "Sir, narito na po ang schedule niya para sa araw na ito," mahinahong sabi ni Benedicto Salazar, o mas kilala ng lahat bilang Ben, ang matagal ng Chief of Staff at pinakapinagkakatiwalaan niyang tao sa kumpanya. Hindi agad sumagot si Leandro. Tinignan muna niya ang papel, saka siya humigop ng kape. "Bakit may charity brunch na naman sa alas 12? Hindi ba't sinabi kong ayokong sinisingit ang mga ganyang pa-cute na okasyon sa gitna ng board review?" Nag-angat ng tingin si Ben. "Si Ma'am Mirela po ang nag-request, sir. May mga kilalang politiko at socialites daw pong darating." Bahagyang tumaas ang kilay ni Leandro. "Of course, kapag may kamera, laging present ang asawa ko." Sanay na si Ben sa ganong klaseng tugon. Sa tagal niya sa tabi ni Leandro, alam niyang hindi ito taong basta nagbibiro. Kapag may sinabi ito, laging may laman. Minsan pait, minsan galit, at madalas pawang katotohanan. Sa kabilang bahagi ng mansyon, abala si Mirela Vergara sa pagpili ng hikaw habang pinaliligiran ng 2 kasambahay at isang makeup artist. Sa edad na 58, maganda pa rin siya sa paningin ng marami. Elegante, pino ang galaw at laging perpekto ang bihis. Ngunit sa likod ng kanyang makinis na mga ngiti sa lipunan ay matagal nang namumuo ang pagod at pagkadismaya. "Ma'am, silver po ba o pearl?" tanong ng kasambahay na si Dalia. "Pearl, mas bagay sa damit ko," sagot ni Mirela bago sumulyap sa salamin. "Nandiyan na ba si Celine?" "Pababa na raw po, ma'am." Ilang sandali pa ay bumaba si Celine Vergara de los Reyes, ang ikalawang anak ni Leandro at Mirela. Maganda, makisig ang tindig, at sanay sa atensyon. Isa siyang social figure na madalas laman ng society pages. Ang bawat kilos niya ay tila pinag-isipan para kahanga-hanga sa paningin ng iba. "Ma'am, confirm na ba si Senator Llorente?" tanong ni Celine habang inaayos ang manggas ng kanyang mamahaling blazer. "Darating daw. Huwag mo lang ipakitang iritable ka kapag dumating ang papa mo. Alam mo namang ayaw niyang kinokontra." Napairap si Celine. "Hindi naman sa kinokontra ko siya. Nakakapagod lang na bawat event gusto niya kontrolado niya ang lahat, kahit mga bagay na hindi naman mundo niya." Sa dulo ng hapag, nakaupo na si Cyrane Vergara, ang panganay. Tahimik itong kumakain ng almusal, ngunit halatang may sariling iniisip. Sa 3 magkakapatid, siya ang pinakamalapit sa imahe ng isang kahalili. Matangkad, mahusay magsalita, at may natural na otoridad. Ngunit kung pagmamasdan ng mabuti, may kung anong tigas sa kanyang muka.
Isang gutom na hindi basta maipapaliwanag. Ate, hayaan mo na si Papa. Minamig niyang sabi. Hindi magtatagal, kailangan na rin naman niyang magbawas ng hawak sa kumpanya. Tumigil si Mirella at tumingin sa anak. Siren? What? Walang emosyon nitong tugon. Totoo naman, hindi habang buhay kaya niyang bantayan lahat. May panahon din na kailangan niyang bumitaw. Hindi alam ng tatlo na sa hallway, bahagyang napatigil si Rufina, ang pinakamatandang kasambahay sa bahay. Dala niya ang bagong plantsadong table napkins, ngunit ilang salita pa lamang ay sapat na para maramdaman niyang may mali sa hangin sa pamilyang matagal na niyang pinaglilingkuran. Tahimik siyang bumalik sa kusina at nadatnan doon si Tomas Joaquin, ang bunsong anak ni Leandro. Hindi tulad ng mga kapatid niya, simple ang ayos nito. Nakaputing polo, maong at walang bakas ng pagmamadali. Dumaan lang siya upang kamustahin si Rufina bago umalis papunta sa construction site ng isang social housing project na personal niyang tinututukan. Kuya Tom, hindi ka sasabay sa almusal? Tanong ni Rufina. Ngumiti ito ng bahagya. Ayoko nang makisabay, baka makadagdag pa ako sa tensyon doon. Napabuntong hininga si Rufina. Mabait kang bata, iho. Kaso sa bahay na to, parang ang bait ang laging huling napapansin. Hindi agad sumagot si Tomas Joaquin. Sanay na siya sa ganoong pakiramdam. Bata pa lamang siya, alam na niyang ibang klasing anak ang gusto ng ama niya. Palaban, agresibo, at sabik sa negosyo. Ngunit si Tomas Joaquin ay lumaki sa impluensya ng yumaong lolo niyang si Aurelio Vergara na nagturo sa kanya na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng building na naipatayo, kundi sa dami ng buhay na nabigyan ng dignidad. Hindi naman siguro habang buhay ganon na Rufina. Marahan niyang sabi. Darating din siguro ang araw na makikita ni Papa kung ano talaga ang mahalaga. Ngunit maging siya man ay hindi lubos na naniniwala sa sariling sinabi. Bandang 9:00, dumating si Leandro sa main dining hall. Agad tumayo ang ilang kasambahay. Umayos ng upo sina Mirella, Celine at Siren. Tanging si Tomas Joaquin ang hindi naroon. Nasaan ang bunso? Tanong agad ni Leandro. Umalis na raw po, sir. Sagot ni Dalia. Umalis? Wala man lang pasabi? Mirella placed her cup down carefully. May project daw siyang pupuntahan, yung housing na naman niya. Napangiti si Leandro pero walang init ang ngiting iyon. Housing. Sa dami ng oportunidad sa kumpanya, mas gusto pa rin niyang maglaro ng pagiging bayani. Leandro? Awat ni Mirella, anak mo pa rin siya. At ako ang ama niya, kaya alam ko kung gaano kalaki ang nasasayang na potensyal. Tahimik ang buong mesa. Pagkatapos ng almusal, nagtungo si Leandro sa headquarters ng Vergara Global Holdings sa Makati. Pagpasok pa namang niya sa boardroom, lahat ay tumayo. Nandoon sina Attorney Corazon Ledesma, ang eleganteng family lawyer na matagal nang nakasama sa paghubog ng kanilang corporate structure. Si Octavio Mirasol, veteranong board member, si Luning-Luning Castañas ng Finance Committee at ilang executive na takot magkamali sa harap niya. Let's begin. Mariing sabi ni Leandro. Mahigit 2 oras ang lumipas sa sunod-sunod na reports, projections at warnings ukol sa papalapit na acquisition ng isang shipping corridor sa Visayas. Sa gitna ng usapan, napansin ni Corazon ang bahagyang panlalabo ng tingin ni Leandro. Saglit itong napahawak sa sentido. Napansin din iyon ni Ben. Sir, are you all right? Maingat na tanong ni Ben. I'm fine. Tugon niya kahit hindi halata. Hindi iyon ang unang beses. Sa nakaraang buwan, may ilang ulit na ring nakakaranas si Leandro ng panandaliang pagkahilo at pagkaantala sa pag-alala ng mga maliliit na detalye. Ayaw lamang niyang aminin. Para sa lalaking buong buhay ay nakasalalay sa kontrol, ang pagkakaroon ng kahinaan ay hindi simpleng bagay. Isa iyong banta.
Nang matapos ang meeting, naiwan sandali si Leandro at si Attorney Corazon sa boardroom. Hindi mo na dapat ipinagwawalang bahala yan, sabi ni Corazon habang sinasara ang kanyang folder. Kung katawan ang bumibigay sa'yo, kahit gaano kalaki ang kumpanya mo, wala ka ring maipag-uutos. Corazon, hindi ako bata para sermonan. Higit ka na kang matanda kaya dapat mas nakikinig. Bahagyang natawa si Leandro, ngunit naputol din agad. Sabihin mo na ang totoo. Sa tingin mo ba kaya na ng mga anak ko ang pumasok kung sakaling kailanganin? Hindi agad nakasagot si Corazon. Isa iyong tanong na masyadong mabigat para sagutin ng padalus-dalus. Si Siren, matalino. Dahan-dahan niyang sabi. Pero masyado siyang sabik sa kontrol. Si Celine, mahusay sa public relations ngunit inuunang imahe. Si Tomas Joaquin ay walong interes sa imperyo ko. Baka hindi sa imperyo mo, sabi ni Corazon. Pero baka sa taong sa likod nito, meron pa. Hindi iyon pinansin ni Leandro, ngunit ang linyang iyon ay parang naiwan sa isip niya maghapon. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang mansyon na maliwanag at punong-puno ng tao. Nagsimula ng charity brunch na nauwi sa cocktail dinner. Nasa gitna si Mirella, hawak ang wine glass habang magiliw na kausap ang mga panauhin. Si Celine naman ay abala sa pakikipagkamay at pagpapakuha ng litrato. Si Siren ay nakikipag-usap sa dalawang banyagang investors na parang siya na ang may-ari ng lahat. At doon, sa gitna ng sariling tahanan, biglang naramdaman ni Leandro ang kakaibang pag-iisa. Walang lumapit para tanungin kung kumusta ang pakiramdam niya. Walang nakapansing maputla siya. Walang nagtanong kung bakit mas mabagal ang lakad niya kaysa dati. Nang tuluyang sumakit ang ulo niya, tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag at dumaan sa side corridor patungo sa kanyang private lounge. Ngulit bago siya tuluyang makaliko, narinig niya ang mga boses mula sa bukas na pinto ng maliit na receiving room. Boses iyon ni Siren. Hindi na talaga pwedeng hintayin pa. Kita mo naman si Papa, lumalabo na ang diskarte. Sumunod ang boses ni Celine. Kaya nga dapat maayos ang transition. Kapag nagkamali tayo, tayo ang magmumukhang masama. At kailan pa kayo natakot magmukhang masama? Malamig na tanong ni Mirella, ngulit halatang hindi rin kontra sa ideya. Tumigil si Leandro sa dilim ng hallway. Ang punto, sabi muli ni Siren, kailangan ng may plano. Kung biglang bumagsak si Papa, hindi pwedeng magulo ang kontrol. Dapat malinaw kung sino ang hahawak ng core companies. Hindi dapat si Tomas, mariing sabi ni Celine. Please, baka ipamigay lang niya ang asset sa kung sino-sinong proyekto niya. Hindi ko naman siya isinasama sa options, sagot ni Siren. Tahimik si Leandro. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya humihinga ng malalim. Tila buong katawan niya ay unti-unting naninigas habang ang bawat kataga ng sariling pamilya ay bumabaon sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi galit ang unang naramdaman niya, kundi takot. Hindi takot na mawalan ng kumpanya, kundi takot na baka dumating ang araw na mawalan siya ng alaala. At sa araw na iyon, wala ni isa sa sarili niyang pamilya ang totoong mananatili sa tabi niya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang makita kung hanggang saan naaabot ng mga kwentong puno ng damdamin, lihim at pagsubok. Ngayong nasaksihan na natin kung paanong unang nasilip ni Leandro Vergara ang malamig na katotohanan sa puso ng sarili niyang pamilya, lalo pang lalalim ang sugat na iyon sa bahaging ito. Hindi agad nakatulog si Leandro Vergara nang gabing marinig niya ang usapan ni Siren, Celine at Mirella. Nanatili siyang nakaupo sa madilim na bahagi ng kanyang study room, habang nakapatay ang ilaw at tanging liwanag mula sa labas ng hardin ang pumapasok sa bahagyang bukas na bintana. Sa mesa sa harap niya ay may isang basong tubig na hindi naman lamang niyang nagalaw at ilang dokumento na hindi na niya nababasa. Ang bawat katagang narinig niya kanina ay umiikot pa rin sa isip niya na tila paulit-ulit na hampas ng bakal sa isang pinto na unti-unting bumibitaw. Hindi siya madaling masaktan. Sa buong buhay niya, sanay siyang murahin, pagtawanan at hamunin ng mga taong gustong bumagsak siya. Ngunit iba ang tama kapag ang nanggaling sa sarili mong dugo ang pag-uusapan tungkol sa paghahati ng kapangyarihan bago ka pa man tuluyang mawala. Makalipas ang ilang minuto,
Marahang kumatok si Ben sa pinto. "Sir?" Maingat nitong tawag. "Pumasok ka." Pagbukas ng pinto, agad napansin ni Ben ang kakaibang bigat ng aura ng amo niya. Sa karaniwan, si Leandro ay matigas ang tindig kahit pagod. Ngulit mayong gabi, tila mas matanda ito ng 10 taon. "Hindi ka pa po nagpapahinga?" Sabi ni Ben. Nakakapagpahinga ba ang tao kapag alam niyang hinihintay na siyang bumagsak ng sarili niyang pamilya? Malamig na sagot ni Leandro. Hindi na nagulat si Ben. Matagal na niyang kilala ang pamilya Vergara para malaman na sa likod ng marangyang larawan nito sa publiko ay may mga bitak na matagal nang tinatakpan ng salapi at pormalidad. "Ano pong narinig ninyo?" tanong niya. "Tama lang para maintindihan kung hindi lang kumpanya ang hustong kunin ng mga anak ko. Gusto nilang maagaw ang lahat bago pa ako tuluyang manghina." Tumingin si Leandro sa bintana. At ang mas masakit, hindi nila alam na masyado silang halata. Tahimik na lumapit si Ben. "Ano po ang balak ninyo?" Ilang sandali munang walang nagsalita. Pagkatapos ay marahang ipinatong ni Leandro ang likod ng kamay niya sa armrest ng upuan. "Susubukan ko sila." Napakunot noo si Ben. "Paano po?" Hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang ama na kinakatakutan nila, kundi bilang isang lalaking wala ng silbi sa paningin nila. Kinabukasan, lihim na nagtatawag si Leandro ng pribadong pagpupulong sa isang maliit na conference room sa medical wing ng isa niyang hotel sa Pasay. Dumating doon sina Attorney Corazon Ledesma, Dr. Felix Tanyag at Ben. Walang ibang pinayagang makaalam. Sa simula pa lang ay halatang hindi sang-ayon si Corazon sa kung anuman ang nasa isip ng matanda. "Leandro, kung ano man ito, gusto kong marinig ng malinaw bago ako pumayag," sabi ng abogada habang inilalapag ang bag niya sa upuan. Naglakad si Leandro papunta sa mesa at doon ipinatong ang 2 kamay. "Magpapanggap akong may amnesia." Halos sabay na napatingin sa kanya sina Corazon at Dr. Felix. "Are you out of your mind?" Hindi napigilang sabi ni Corazon. "Matagal na siguro," sagot ni Leandro ng walang ngiti. "Pero ngayon ko lang gagamitin ng maayos." "Hindi ito laro," mariing sabi ni Dr. Felix. "Psychological condition ng amnesia. Hindi mo pwedeng gawing entablado ang isang sakit." "Hindi ko ito ginagawa para maglaro." Matigas na tugon ni Leandro. "Ginagawa ko ito para malaman ko kung sino sa pamilya ko ang tao at sino ang gutom lang sa pakinabang." Umupo si Corazon at huminga ng malalim. "At paano mo planong gawin iyan nang hindi nasisira ang lahat?" Doon inilatag ni Leandro ang balak. Magkakaroon ng kunwa-kunwaring aksidente sa sasakyan matapos ang isang out-of-town inspection. Walang totoong masasaktan, ngunit sapat ang pangyayari upang maging kapani-paniwala na nagtamo siya ng head trauma. Si Dr. Felix ang gagawa ng clinical framing, hindi detalyadong diagnosis na madaling butasin, kundi limitadong pahayag na may memory impairment si Leandro at kailangan ng mahigpit na pahinga at obserbasyon. Si Corazon ang hahawak sa legal at corporate shielding upang pansamantalang pigilan ang agarang paglipat ng kapangyarihan. At si Ben ang magiging tahimik na mata at taingan niya sa loob at labas ng bahay. "Mapanganib pa rin ito," sabi ni Corazon. "Kapag nalaman nilang niloloko mo sila, baka mas lumala ang lahat." "Mas gusto ko nang lumala nang alam ko ang totoo," sagot ni Leandro. "Kesa mamamatay akong walang idea kung sino sa mga anak ko ang iiyak at sino ang agad magbubukas ng vault." 3 araw ang lumipas bago na isagawa ang plano. Nang araw na iyon, bumiyahe si Leandro kasama ang driver at isang security vehicle patungong Batangas para raw inspeksyonin ang isang lupain. Pabalik sa Maynila, sa isang bahagi ng South Luzon Expressway, isinagawa ang kontroladong insidente. Walang malakas na banggaan, ngunit sapat ang pangyayari upang magmukhang may impact sa passenger side at mapilitang dalhin siya sa pribadong medical facility. Inabisuhan agad ang pamilya. Bandang 7:00 ng gabi, dumating sa hospital suite si Mirela, kasunod sina Siran at Celine. Huli si Tomas Joaquin na diretso pang nanggagaling sa isang construction site sa Bulacan. Nakamaon pa ito,
bahagyang marumi ang manggas at halatang walang oras para magpalit. Nasa labas ng kwarto sina Ben at Dr. Felix nang dumating ang pamilya. "Doktor, ano pong lagay ng asawa ko?" Agad na tanong ni Mirela. Bagaman sa pagitan ng kanyang mga salita ay kapansin-pansin ang mas malaking pag-aalala sa kung gaano kalala ang sitwasyon kesa sa emosyon ng isang asawang nawalan ng kapanatagan. Inayos ni Dr. Felix ang salamin niya. Stable na siya, pero may epekto ang trauma sa memory function niya. May mga bagay na hindi niya agad maalala at posible ring malito siya sa mga mukha, pangalan at mga pangyayaring kamakailan niyang. Ano pong ibig sabihin nun? Tanong ni Selene, bahagyang namumutla. Posibleng makilala niya kayo, sabi ng doktor. Pero hindi po. Posible ring may mga pagkakataong hindi niya matandaan ng ilang bahagi ng negosyo, schedule o family details. Kailangan nating obserbahan kung pansamantalang lamang ba ito. Tahimik si Sairan, ngulit ang panga nito ay bahagyang tumigas. Taning si Tomas Joaquin ang agad na nagtanong, "Pwede po ba namin siyang makita?" Pagpasok nila sa loob ng suite, nakahiga si Leandro sa kama, maputla ngunit gising. Bahagyang nag-angat siya ng tingin nang marinig ang pagbukas ng pinto. Nandoon ang eksaktong sandaling pinaghihintay niya, ang unang harapan matapos ang kanyang pagkawala. "Leandro?" Mahinang tawag ni Mirelia. Lumapit at hinawakan ang kamay nito. "Naririnig mo ba ako?" Tumingin si Leandro sa kanya na para bang pilit inaalala ang isang mukhang malabo sa isip niya. "Ikaw?" Nangingilid ang luha sa mata ni Mirelia, ngunit hindi malaman kung gaano karami roon ang totoo. "Ako si Mirelia, asawa mo." Marahang tugon ni Leandro. "Mirelia?" Lumapit si Selene, hawak ang dibdib. "Papa, ako si Selene." Pagkatapos ay si Sairan. "Dad, ako si Sairan." At sa dulo, tahimik lang na lumapit si Tomas Joaquin. "Apa, si Tomas po." Sandaling napatitig si Leandro sa bunso. Sa lahat ng mukha sa silid, ito ang mukhang pinakamadaling tingnan ng hindi nasusuka sa sakit. Pinili niyang hayaang manatili ng kaunti ang katahimikan bago siya nagsalita. "Tomas?" bulong niya. "Ikaw ba yung laging may dalang blueprint noon?" Nagulat si Tomas Joaquin. "Opo." Bahagyang kumurba ang sulok ng labi ni Leandro. "Mahilig ka pala sa bahay." Napakurap si Tomas Joaquin at napayuko ng bahagya. Tila may kurot na hindi niya maipaliwanag. Sa isang kakaibang paraan, ang linyang iyon na kunwari ay galing sa isang nalilitong ama, ang pinakamatinong personal na alaala na narinig niya mula rito sa loob ng maraming taon. Sa mga sumunod na araw, naging maingat ang lahat sa pakikitungo kay Leandro. Ngunit habang lumilipas ang unang linggo, unti-unting nabawasan ang lambing at pag-aalalang ipinapakita ng ilan. Si Mirelia ay laging sa telepono, abala sa pagharap sa mga kaibigang socialite at pagtitiyak na walang lalabas na balitang makakasira sa reputasyon ng pamilya. Si Selene naman ay 2 beses lamang sa isang araw kung sumilip, kadalasan habang may ka-video call na event planner o foundation coordinator. Si Sairan naman ay madalas na wala sa ospital, dahilan daw ang pag-aasikaso ng transition needs sa kumpanya. Pero sa totoo lang, yun ang gusto ni Leandro na mangyari. Sa pamamagitan ni Ben at ni Corazon, isa-isang dumarating sa kanya ang mga impormasyon na hindi alam ng kanyang mga anak na nasasagap niya pa rin. May mga internal email na pinapadala na si Sairan para siya ang maging pangunahing signatory sa ilang transaksyon. May mga board member na kinakausap nito sa likod ng legal team. Si Selene naman nagsisimula ng magpayo sa ina na ilimit ang pagharap ni Leandro kapag nakauwi na ito dahil baka raw magmukhang mahina ang pamilya. Isang hapon, habang nagpapahinga si Leandro sa private recovery room na inilipat sa mas tahimik na pasilidad sa Taguig, narinig niya mula sa bahagyang nakabukas na pinto ang pag-uusap nina Sairan at Selene.
Nasa labas lamang sila, hindi alam na gising si Leandro. Kailangan nang i-manage ang optics, sabi ni Selene. Hindi pwedeng makita siyang ganyan sa anniversary gala next month. Hindi na siya dadalo. In fact, mas okay kung hindi muna siya ibalik sa headquarters. We need stability. Stability for whom? Sa kumpanya o sa'yo? Pareho. Natigilan si Selene pagkatapos ay tumawa ng mahina. At least honest ka? Listen, hanggat hindi malinaw kung gaano kalala ang kondisyon niya, dapat na siyang ilayo sa core decision making. Hindi pwedeng magpirma siya nang wala sa wisyo. At kung ako ang tatanungin, mas mabuti sa rest house muna siya dalhin kaysa sa mansyon. Tahimik doon, mas madali ring kontrolin ang access. Control? Bulong ni Selene. Don't be dramatic. Practicality ang tawag doon. Sa loob ng silid, dahan-dahang ipinikit ni Leandro ang mga mata niya. Wala na yung sakit na parang kutsilyo. Mas masahol pa. Isa iyong dahan-dahang paglamig ng dugo dahil alam niyang ang naririnig niya ay hindi bugso ng damdamin. Plano iyon. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang tao na hindi nagbago. Tuwing gabi, dumarating si Tomas Joaquin, minsan kasama ang asawang si Elira na may dalang lutong sabaw o prutas. Hindi sila nagsasalita tungkol sa mana, negosyo o public image. Kadalasan, kinakamusta lang nila ang pakiramdam ni Leandro, binabasahan siya ng maikling balita o pinapaalala ang simpleng detalye ng nakaraan kung sakaling makakatulong. Papa, naalala niyo po ba yung lumang bahay ni Lolo Aurelio sa Lucena? Minsang tanong ni Tomas Joaquin habang inaayos ang kumot ng ama. Bahagyan umiling si Leandro, ayon sa kanyang papel. Nandun po ako minsan nung bata pa ako, sabi ni Tomas Joaquin. Sabi ni Lolo, ang bahay hindi lang para ipakita kung gaano kayaman. Dapat may natutulog diyan ng payapa. Hindi ko po nakalimutan yon. Tahimik si Leandro. Maya-maya, nagsalita si Elira sa mahinang tinig. Huwag niyo pong pilitin ang sarili niyong maalala agad ang lahat. Minsan po, ang tao, hindi naman sa utak unang gumagaling, kundi sa puso. Pagkalabas ng mag-asawa, matagal na nakatingin si Leandro sa pintuan. Iba talaga ang bunso. Hindi man ito ang pinakakinang sa paningin ng mundo, ito lamang ang hindi kailangang magpanggap para magmukhang mabuti. Pagkaraan ng 2 linggo, tuluyan nang inihain ni Sairan ang mungkahing ilipat si Leandro sa lumang rest house sa Tagaytay. Pormal ang pagkakasabi niya sa harap ni Mirela, Celine, Dr. Felix at Corazon. For recovery purposes, sabi niya, mas mabuting nasa tahimik na lugar si Papa. Hindi makakatulong ang ingay sa mansyon, lalo na't sunod-sunod ang guests at meetings. Sa rest house, mas controlled ang environment. May point naman siya, sabi ni Mirela, bagamat halatang mas iniisip ang ginhawa ng sariling schedule at event sa bahay. Pero malayo iyon, mahinang tutol ni Tomas Joaquin. Paano kung kailanganin siya ng doktor? May nurse, singit ni Celine. At saka hindi naman siya mawawala, pinapahinga lang. Tumahimik si Tomas Joaquin. Ngulit kita sa mga mata niyang hindi siya kumbinsido. Tinignan ni Corazon si Leandro. Bilang parte ng plano, alam niyang ngayon na ang kailangang magmukhang neutral. Kung makakabuti sa pasyente ang katahimikan, maaari namang subukan. Napansin ni Leandro ang halos hindi ipintang kasiyahang dumaan sa mukha ni Sairan. At doon niya unang tunay na naranasan ang bigat ng papel na pinili niyang gampanan. Hindi siya inilipat bilang ama na kailangang alagaan. Inilipat siya bilang abalang bagay na kailangang alisin sa sentro ng bahay. Makalipas ang 3 araw, isang sasakyan ng tahimik na pumasok sa lumang rest house sa Tagaytay. Hindi na iyong tulad ng dati nilang bakasyonan noon. Bagamat matibay pa rin ang pundasyon, dama na ang lungkot sa mga dingding, sa kupas na pintura at sa harding matagal nang hindi napapakinabangan. Tanging sina Nurse Alina at Rufina ang nauna roon para ayusin ang kwarto ni Leandro. Habang pinapasok siya sa loob, tumingin si Leandro sa paligid. Sa formal na paliwanag ng pamilya, ito raw ang pinakamagandang lugar para sa katahimikan.
Ngunit para sa kanyang puso, malinaw ang tunay na kahulugan nito. Inilayo siya, itinabi, isinantabi na parang lumang gamit na wala ng lugar sa gitna ng bahay. Nang gabing iyon, habang dinig ang mahinang huni ng hangin mula sa mga puno sa labas, tahimik na naupo si Leandro sa gilid ng kanyang kama at tumingin sa madilim na bintana. Sa buong buhay niya, lagi niyang iniisip na ang pinakamalaking trahedya para sa isang tao ay mawalan ng alala. Ngunit ngayon, na nakikita niya ang tunay na ugali ng sarili niyang pamilya, unti-unti niyang nauunawaan na may mas mabigat pa pala roon. Ang mapagtanto na kahit hindi ka papatay, kaya ka na nilang ilibing sa buhay sa isang lugar na malayo, basta hindi ka na makahadlang sa gusto nilang angkinin. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat yugto ng kwentong ito, mas lumilinaw na hindi lahat ng may dugong kapamilya ay may pusong marunong magmahal. At kung minsan, sakalang nakikilala ng isang tao ang tunay na halaga ng buhay kapag nawala na sa kanya ang kapangyarihang dati niyang ipinagmamalaki. Sa unang linggo ni Leandro Vergara sa lumang rest house sa Tagaytay, halos hindi siya nagsasalita. Hindi dahil mahirap ang papel na ginagampanan niyang lalaking may amnesia, kundi dahil totoo namang may kung anong bahagi ng kanyang sarili ang tila nawalan ng direksyon. Hindi alala ang nawala sa kanya, kundi yabang. At mas mabigat pala iyon kaysa sa inaakala niya. Ang rest house ay malayo sa kinagisnan niyang kaingayan ng boardrooms, ringing phones at sunod-sunod na utos. Sa umaga, ang unang bumabati sa kanya ay hindi assistant na may dalang schedule, kundi ang tilaok ng manok sa kalapit na lote at ang malamig na hanging sumisingit sa mga kahuyang bintana. Sa hapon, hindi tunog ng elevator at yabag ng polished shoes ang naririnig niya, kundi kaluskos ng dahon at mahinang hampas ng ulan sa bubong na ipinaayos lamang ng bahagya ni Rufina at ng caretaker. "Sir, subukan niyo pong ubusin yang lugaw. Mainit pa," sabi ni Nurse Alina isang umaga habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa sa tapat ng bintana. Sumulyap si Leandro sa mangkok. Parang pagkain ng may sakit. Ngumiti ng bahagya si Alina. May sakit po talaga kayo. Kahit kunwari sa iba, hindi naman maikakaila na pagod na ang katawan ninyo. Saglit siyang napatigil. Sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya, si Alina ang isa sa iilang may lakas ng loob magsabi ng totoo nang hindi nanginginig. "Matagal ka na bang nurse?" tanong niya. 11 taon na po, sagot nito habang inaayos ang kortina. "At sa karanasan ko, ang pinakamahihirap alagaan ay hindi yung mga pasyenteng sugatan, kundi yung mga taong buong buhay inisip na hindi sila pwedeng humina." Napatingin si Leandro sa labas. Sa di kalayuan, natanaw niya si Rufina na nakikipag-usap sa 2 trabahador na ipinadala ni Tomas Joaquin para ayusin ang lumang bubong sa likod ng bahay. Isang mabagal na buntong hininga ang lumabas sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na araw, naging malinaw ang malaking pagkakaiba ng pagdalaw sa kanya ng bawat anak. Si Sairan ay dumating lamang ng 1 beses sa unang 2 linggo. Naka-long sleeves ito, may dalang imported na prutas at 2 folder. Pagkaupo pa lamang ay agad nang nagsimula sa tila pagkamusta, ngunit hindi nagtagal ay napunta rin sa negosyo. "Dad," sabi nito habang pinagmamasdan ng mukha ng ama, "may ilang documents na kailangan naming i-review sa company side. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin. Gusto ko lang malaman kung may naaalala ka pa sa structure ng Visayas Corridor deal." Nagkunwari si Leandro na nalilito. "Visayas?" Bahagyang tumigas ang mukha ni Sairan. "Never mind, baka hindi pa talaga bumabalik." Tahimik lamang si Leandro, ngunit sa loob niya ay parang may maliit na apoy na muling sumiklap. Kahit sa rest house, kahit sa sitwasyon niyang ito, deal pa rin ang unang mahalaga sa panganay. Nang umalis si Sairan, si Rufina ang pumasok upang kunin ang tasang hindi man lang hawakan ng anak. Hindi man lang po siyang nagtanong kung masakit ang likod ninyo. Mahinang sabi ng matanda. "Huwag mo nang punahin," sabi ni Leandro,
ngunit mahina ang boses niya. "Hindi ko po pinupuna," sagot ni Rufina habang pinupulot ang platito. "Pinapaalala ko lang sa inyo ang matagal na ninyong hindi gustong makita." Masakit tong sinabi nito dahil totoo. Si Celine naman ay mas bihira pa akong dumalaw. Ngunit mas magaling magpanggap. Kapag dumarating, may dalang mamahaling flowers o imported tea at laging maayos ang ayos ng buhok. Ngunit ni minsan ay hindi niya natiis ang rest house ng mahigit 40 minuto. "Papa, naintindihan mo naman siguro kung bakit hindi kita madalaw lagi," sabi niya isang Sabado ng hapon habang nakaupo ng tuwid sa lumang sofa. "Sunod-sunod ang obligations ko sa foundation. Kapag binitawan ko roon, ang daming maaapektuhan." Tinitigan siya ni Leandro ng matagal, tila pinipilit alalahanin ang mukha niya. "Foundation?" Mahinang ulit niya. "Opo, yung charity arm natin. Yung ipinangalan mo kay Mama. Dati ikaw ang may final say sa gala budget." Huminto siya at bahagyang ngumiti. "Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala." "Ako na ang bahala." Iyon ang linyang paulit-ulit na pumapasok sa pandinig ni Leandro mula nung magkasakit siya. Ngunit habang lalo niyang pinakikinggan ang paraan ng pagkakasabi ng mga anak niya, mas naiintindihan niyang hindi iyon pangakong aalagaan siya. Pahayag iyon na kaya na siyang palitan. Tanging si Tomas Joaquin ng kakaiba. Hindi ito dumarating na nakabihis para humanga ang iba. Minsan ay galing pa ito sa site, minsan mula sa meeting sa munisipyo, minsan naman ay kasama si Elira na may dalang termos ng sabaw o kaping barako. Kapag nandoon sila, walang pilit na usapan. Hindi nilang sinusubukang kuhanan ng impormasyon ang matanda. Hindi rin nilang pinapaalala na may utang na loob sila sa kanila. Isang hapon, nadatnan ni Leandro si Tomas Joaquin sa bakuran. Kausap ang batang engineer na Juno Barameda, na noon ay dumating upang sukatin ang bahagi ng lupa sa likod para sa maliit na drainage repair. "Sir Tom, kung dito tayo maglalagay ng kanal, mababawasan yung taga sa likod." Paliwanag ni Juno habang hawak ang rulyo ng plano. "Sigurado ka ba?" Tanong ni Tomas Joaquin. "Opo, at mas mura ito kaysa sa buhong demolisyon." Nakatayo lamang sa balkonahe si Leandro at tahimik silang pinagmamasdan. Wala sa kilos ni Tomas Joaquin ang yabang ng isang taong anak ng bilyonaryo. Nakikinig ito, nagpapaliwanag ng malinaw, gumagalang kahit sa mas batang tauhan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagsimulang guluhin si Leandro ng isang tanong na matagal niyang hindi binibigyan ng oras. Paano kung maling anak ang matagal niyang gustong ihulma sa sariling anyo? Nang gabing iyon, habang pinapalitan ni Alina ang benda sa maliit na gasgas sa braso niya na bahagi ng kunwaring aksidente, hindi niya napigilang magsalita. "Alina." "Opo, sir?" "Sa tingin mo ba, ang tao pwedeng maging mabuting ama kahit huli na?" Tumigil sa paggalaw ang nurse. Tumingin ito sa kanya at halatang hindi inaasahan ang tanong. "Depende po," maingat nitong sagot. "Kung ang tanong ninyo ay pwede pang magbago, oo. Pero kung ang tanong ay mabubura ba ang mga nakaraang pagkakamali, hindi na po siguro." Tahimik si Leandro. "Pero minsan," dagdag ni Alina, "hindi naman hinahanap ng mga nasaktan ng perpektong ama. Kadalasan, sapat na yung amang marunong umamin na nagkulang siya." Pagkatapos nun ay matagal na namang walang nagsasalita sa silid. Sa kabilang banda ng lungsod, unti-unti namang lumalalim ang problema sa loob ng Vergara Global Holdings. Sa utos ni Leandro bago pa man ang kanyang plano, tuloy pa rin ang discreet monitoring ng kumpanya sa pamamagitan nina Ben at Attorney Corazon. Ilang linggo pa lamang ay may mga napansin na silang kakaiba. May mga bid na pinapabilis ni Sairan nang hindi kompleto ang review. May ilang consultant na biglang pumasok sa shipping division nang hindi dumadaan sa regular board evaluation. At higit sa lahat, may isang pangalang paulit-ulit na lumilitaw sa mga internal notes, si Ramiel Torizo. Kilala ni Corazon si Ramiel. Isa itong tusong negosyante na maraming koneksyon at may reputasyon sa paggamit ng shortcuts para mapabilis ang deals. Sa papel, malinis ito.
Ngunit sa likod ng mga kontrata, marami itong kadikit na questionableng tao. Sa isang lihim na pagpupulong sa opisina ni Corazon, dumating si Ben bitbit ng ilang printout. "Ma'am, ito po yung summary ng meetings ni Sairan nitong nakaraang 2 linggo," sabi niya. Binasa ni Corazon ang laman. 3 beses siyang nakipagkita kay Ramiel at hindi dumaan sa Acquisitions Committee? Hindi po. Delikado ito, mahinang sabi ng abogada. Kapag pinasok niya ang kumpanya sa madali ang kasunduan, pwedeng bumagsak ang valuation o masangkot tayo sa legal issues. Sabihin na po ba natin kay Sir? Umangat ang pini ni Corazon. Hindi pa. Kailangan nating masigurong hindi hilala lang. Ngunit hindi nila alam na sa mga oras na iyon, si Leandro mismo ay nagsisimula ng makabuo ng sariling hilala mula sa mga pira-pirasong impormasyong dinadala ni Ben sa tuwing dumadalaw ito sa Tagaytay. Isang gabi, dumating si Ben ng walang kasamang aide. Pagkapasok pa lamang sa study nook ng rest house, agad niyang inilatag ang mga bagong balita. "Sir, lumalala po ang galaw ni Sairan." Tahimik si Leandro. "Gaano kalala?" "May sinusubukan po siyang ipasok na side agreement sa ilang lupa sa Cavite at Batangas. May pangalan ni Ramiel Torizo. Hindi pa final pero hindi ito ang style ng dati ninyong proseso." Bahagyang umigting ang panga ni Leandro. "At si Celine?" "Nagagamit ang foundation para sa mas malalaking social events. Sa report, public welfare engagement ang tawag. Pero mukhang mas marami ang ginagastos sa exposure kaysa sa beneficiaries." Tahimik na napatingin si Leandro sa lumang aparador sa sulok. Dati, akala niya kaya niyang pagtiwalaan ang kanyang mga anak kapag dumating ang tamang panahon. Ngayon, habang nakaupo siya sa isang bahay na halos itinatago na siya sa mundo, malinaw sa kanya na hindi kahandaan ng namumuno sa mga ito, kundi pagnanasa. Ngunit sa gitna ng lahat ng dumarating na masamang balita, may mga sandali rin ng hindi niya inaasahang magiging mahalaga. Dinala minsan ni Tomas Joaquin si Sister Amelita, isang madre mula sa outreach center sa bayan, upang kamustahin siya. Hindi ito natakot sa kanyang reputasyon, ni hindi ito nagpaka-impress sa kayamanang ng rest house. "Ang tahimik dito," sabi ng madre habang nakatanaw sa hardin. "Maganda sanang gawing home para sa mga abandonadong matanda balang araw." Napatingin sa kanya si Leandro. Ngumiti si Sister Amelita. "Huwag niyo po akong tingnan ng ganyan, Mr. Vergara. Hindi ko pa kayo inaagawan ng lupa. Sinasabi ko lang, sayang ang espasyo kung alaala lang ng lungkot ang titira rito." Natahimik si Leandro. Sa isang kakaibang paraan, tumimo ang linyang iyon sa isip niya. Makalipas ang ilang araw, bumisita rin si Mayor Isko Vallarta. Matagal nang kakilala ni Tomas Joaquin. Inilahan nito ang plano ng bunsong anak para sa murang pabahay sa ilang pamilyang inilikas mula sa danger zone. "Hindi lang magaling ang anak nyo, Sir Leandro," sabi ng mayor habang umiinom ng kape na inihain ni Rupina. "May malasakit talaga. Sa totoo lang, maraming politiko ang puro pangako, pero si Tomas Joaquin, tahimik man, may gawa." Hindi agad nakasagot si Leandro. Pagkaalis ng mayor, natagpuan niya si Tomas Joaquin sa kusina. Tinutululan si Rupina sa pag-aayos ng ilang grocery items na siya mismo ang nagdala. "Hindi mo kailangang gawin yan," sabi ni Leandro mula sa pintuan. Lumingaw ng bunso. "Ayos lang po, konti lang naman ito." "May trabaho ka, may sarili kang buhay." Ngumiti si Tomas Joaquin ng bahagya. "Meron po, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko na kayo dadalawin." Hindi agad nakapagsalita si Leandro. Sa lalamunan niya ay may kung anong mabigat na hindi niya mailabas. Ilang taon niyang minamaliit ang anak na ito dahil hindi corporate-minded, dahil mas gusto ang mga blueprint kaysa balance sheet, dahil hindi agresibo, dahil hindi Vergara enough sa paningin niya. Ngulit ngayong tila wala na siyang silbi sa mga anak na inakala niyang pinakamalalakas, itong minsang hindi niya pinansin ang siyang pinakatapat na nananatili. "Nagagalit ka ba sa akin?" Bigla niyang tanong, mahina ngunit malinaw. Nagulat si Tomas Joaquin, saglit itong napahinto sa pag-aayos ng supot. "Bakit niyo po natanong?" "Sa lahat ng taon na
Huminto si Leandro, kunwaring naghahanap ng salita, ngunit totoo namang hindi niya alam kung paano sisimulan. Na hindi kita lubos na naintindihan. Matagal na katahimikan ng namagitan sa kanila. Pagkatapos ay tumingin si Tomas Joaquin sa kanya at marahang nagsalita. Masakit po minsan, Papa. Hindi ko naman po itatago. Pero hindi ko rin po kayang ituring kayong iba. Tatay ko pa rin kayo. Sapat na sana ang simpleng sagot na iyon para tuluyang durugin ang natitirang kapal ng mukha ni Leandro. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang luminaw sa kanya ang dalawang mundong magkasabay na gumagalaw. Sa isang banda, ang mundong pinaghaharian ni Siran at Celine, punong-puno ng polish, strategy at tahimik na kasakiman. Sa kabilang banda, ang payak na mundong unti-unting binumbuo ni Tomas Joaquin, Elira, Juno, Sister Amelita at Mayor Isko, mga taong hindi makintab magsalita ngunit tunay ang malasakit. At doon, sa tahimik na rest house na minsang nagsilbing lugar ng kanyang unti-unting pagtabi sa sariling ama noon, nagsimulang mabasag ang isang matagal ng matigas na bahagi ng pagkatao ni Leandro Vergara. Hindi na lamang niya nakikita ang kasamaan ng ilan, unti-unti na rin niyang nakikita ang sarili niyang pagkukulang. Na kaya naging gutom sa kapangyarihan si Siran ay dahil buong buhay niya itong sinanay na maniwala na ang pagmamahal ay premyong ibinibigay sa pinakamalakas. Na kaya naging alipin ng tingin ng lipunan si Celine ay dahil pinalaki niya itong ang pangalan ng pamilya ang pinakamahalagang yaman. At na kaya nanahimik ng ganito katagal si Tomas Joaquin ay dahil siya mismo ang nagturo rito sa bawat malamig na tingin at bawat paghahambing na walang saysay ang kabutihan sa mundong pinatatakbo ng ambisyon. Ngunit bago pa siya lubusang malunod sa pagsisisi, dumating pa ang isang mas mabigat na balita mula kay Ben at Corazon. May mga kahina-hinalang transaksyon ng umuusad sa ilalim ng pansamantalang pamamahala ni Siran. At sa unang pagkakataon mula nung simulan niya ang mapanganib na planong ito, malinaw kay Leandro na hindi na lamang itutungkol sa pagsubok sa pamilya. Kapag hindi siya kumilos sa tamang oras, hindi lang apelidong Vergara ang babagsak, kundi pati ang libu-libong empleyado at pamilyang umaasa sa imperyong minsan niyang itinayo gamit ang sariling dugo, pawis at mga taon ng walang tulog na pakikipaglaban. Bago tayo magpatuloy sa mas masakit at mas matinding yugto ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang napapalapit tayo sa pinakamapanganib na bahagi ng buhay ni Leandro Vergara, mas malinaw nating makikita na ang pinakamalalaking trahedya ay hindi laging nanggagaling sa mga kaaway sa labas, kundi sa mga ngiting matagal mong inakalang para sa iyo. Halos isang taon na mula nung ilipat si Leandro Vergara sa lumang rest house sa Tagaytay. Sa labas, nananatili pa rin ang kwento na siya ay isang lalaking unti-unting bumabangon mula sa matinding pinsala sa alaala. Sa loob ng mas makinit na bilog ng mga taong tunay na may alam, mas mabigat na ang sitwasyon. Hindi na ito simpleng eksperimento ng isang ama na gustong subukin ang kanyang pamilya. Isa na itong tahinik na digmaan para pigilan ang tuluyang pagkakawasak ng kanilang imperyo at ang pagkakalatang ng mga anak na matagal nang nagkukubli sa likod ng edukasyon, magandang pananamit at magagandang apelyido. Sa study room ng rest house, nakalatag sa mesa ang mga folders, printouts at digital copies ng mga dokumentong ilang buwan nang binubuo ni na Attorney Corazon Ledesma at Benedicto Salazar. Kasama nila sa tahimik na pagtitipon sina Octavio Mirasol at Luningning Castañas, dalawang veteranong board members na matagal nang tapat kay Leandro at hindi papadala sa kinang ng batang ambisyon ni Siran. Hindi na ito pwedeng patagalin pa. Sabi ni Luningning habang isa-isang ipinapakita ang mga summary ng fund movements. Kapag na-execute ang final transfer ng 3 lupa sa Cavite at Batangas, mahihirapan na tayong habulin ng damage. Nakabalot siya sa legal language pero malinaw na may hidden side benefit kay Siran at sa consortium ni Ramiel Torizo. Tahimik na nakaupo si Leandro sa dulo ng mesa. Iba na ang hitsura niya ngayon kaysa nung una siyang dumating sa rest house. Mas payat siya ng bahagya, mas tahimik, at mas madalas tumingin ng matagal bago magsalita. Ngunit may bago ring tumubo sa kanyang katauhan, hindi na lamang otoridad, kundi isang mabigat na uri ng paglilinaw.
Si Celine? Tanong niya. Si Corazon ang sumagot. May misuse of foundation funds. Hindi man direktang nakapangalan sa kanya ang lahat, malinaw na ginamit ang charitable budget para sa personal visibility projects, private events, at social calendar na walang malinaw na benefit sa totoong beneficiaries. At si Mirela? Malamig na tanong ni Leandro. Saglit na nagkatinginan sina Ben at Corazon bago nagsalita ang abogado. Wala siyang direktang pirma sa irregular deals, pero may records ng approval at silent consent. Alam niya ang ilang galaw ni Siren, pinili lang niyang huwag pigilan. Walang sumagot sa sumunod na katahimikan. Pagkatapos ay marahang tumayo si Leandro. Ihanda ninyo ang lahat. Gusto ko ng emergency family and board gathering. Napatingin si Ben sa kanya. Sigurado po kayo, sir? Matagal ko nang pinagbigyan ng sakit ko. Sagot niya. Panahon na para ang sakit naman nila ang magsalita. Sa tulong ni Corazon, mabilis ngunit maingat na inihanda ang isang pagpupulong sa main headquarters ng Vergara Global Holdings sa Makati. Ang opisyal na tahilan, critical restructuring review kaugnay ng kondisyon ni Leandro at ng pansamantalang pamamahala ng kumpanya. Inimbitahan ng piling board members, legal auditors, ilang division heads at syempre ang mismong pamilyang Vergara. Walang isa man sa kanila ang may ideya sa tunay na mangyayari. Sa umaga ng araw na iyon, mas maaga kaysa lahat na dumating si Siren. Maayos ang suot nitong charcoal suit, planchado ang lahat, at buo ang kumpiyansa sa mukha. Sanay na siya sa boardroom. Sa isip niya, isa na lang itong formalidad bago tuluyang maging malinaw sa lahat na siya na ang natural na hahawak sa sentro ng negosyo. Dumating si Celine maalipas ang ilang minuto, nakaeleganteng puting dress at may seryosong mukha. Sa likod ng kanyang composure, may bahagyang iritasyon. Ayaw niya ng ganitong mga meeting kung saan hindi niya kontrolado ang mood ng silid. Dumating din si Mirela, dignified as always, ngunit sa lalim ng mata nito ay may bakas ng pagod. Tila ramdam na rin niyang may kung anong paparating na hindi na niya kayang ayusin sa pamamagitan lang ng desente at malamig na pagsasalita. Sa kabilang banda, tahimik lamang na pumasok sina Tomas Joaquin at Elira. Hindi sila inimbitahan bilang sentro ng usapan, kundi bilang bahagi ng pamilya. Ngunit sa loob-loob niya, may kaba na hindi niya maipaliwanag. Masyadong biglaan ang pagpupulong, masyadong malinis ang pagkakaplano, at higit sa lahat, kagabi lamang tumawag sa kanya si Ben at sinabing, "Basta samahan mo lang si Papa bukas, kahit anong marinig mo, manatili ka." Eksaktong 10:00 nang bumukas ang pinto ng pangunahing boardroom. Lahat ay napalingon. Pumasok si Leandro Vergara. Walang wheelchair, walang alalay na parang pasyenteng naguguluhan. Bagamat hindi pa rin ganap ang sigla ng katawan niya, matuwid ang kanyang likod, malinam ang mata, at bawat hakbang ay may bigat na matagal nang hindi nararamdaman ng kwartong iyon. Kasunod sina Ben at Attorney Corazon. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa silid. "Papa?" Halos pabulhong nasabi ni Celine. Tumayo si Siren. "Dad?" Si Mirela ang unang nawalan ng kulay sa mukha. Dumiretso si Leandro sa pinakaupong nakadlanang nakalaan sa kanya sa dulo ng mesa. Nang makaupo siya, dahan-dahan niyang inilapag ang isang folder sa harap niya at tumingin isa-isa sa pamilya niya. "Simulan na natin," sabi niya. Walang sino man ang agad nakapagsalita. Si Corazon ang tumayo at nagbukas ng projector. Ang pagpupulong na ito ay para sa official review ng interim decisions made during Mr. Leandro Vergara's medical absence. Kasama rito ang audit findings, legal irregularities, and matters involving family conduct directly affecting corporate governance. Anong ibig sabihin nito? Biglang tanong ni Siren. Pilit pinanatili ang kontrol sa boses. Ipinako ni Leandro ang tingin sa kanya. "Ibig sabihin, anak, tapos na ang pagkakataong akala nyo ay wala akong alam." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong kwarto. Unang inilatag ang mga dokumentong kaugnay sa galaw ni Siren, mga hidden meetings kay Ramiel Torizo, draft agreements, forged urgency memos, ilang approval chains na pilit dinaan sa executive shortcut nang hindi dumaraan sa regular committee scrutiny. Isa-isang lumabas sa screen ang mga petsa, pirma at reference codes. "Hindi totoo yan," agad na sabi ni Siren. "Strategic acceleration lang ang ginawa ko. Habang wala ka, may kailangang kumilos." "Strategic?" Ulit ni Octavio Mirasol, sabay ayos ng salamin.
Na may concealed personal interest? Na may side entity kang konektado sa consortium ni Turizo? Tumigas ang mukha ni Siren. Standard corporate positioning iyon. Standard corruption ang tawag doon kapag may tagong pakinabang, singit ni Luningning. Napatingin si Siren sa ama niya. You set me up? Hindi. Malamig na sagot ni Leandro. Ikaw ang naglagay ng sariling leeg mo sa patibong dahil naniwala kang tuluyan na akong inutil. Parang gusto pang sumagot ni Siren, ngunit bago siya makabawi ay sumunod na agad ang masakit na pagkabagsak kay Celine. Lumabas ang audit trail ng foundation spending, charity funds redirected toward luxury venues, social branding consultants, media packages, at mga event na mas malaki pa ang ginastos sa bulaklak at chandelier kesa sa mga pamilyang dapat sana'y tinutulungan. Namutla si Celine. Hindi ninyo naiintindihan ng branding, kailangan iyon para lumaki ang reach ng foundation. Branding? Mahinang ulit ni Leandro at sa boses niyang iyon ay may sakit na halos mas mabigat kesa galit. Habang iniisip mo kung anong angle mo sa litrato, may mga batang dapat nakakakain na gamit ang pondong ipinangalandak mo. Papa, tumahimik ka muna, putol niya at sa unang pagkakataon ay talagang natahimik si Celine. Sunod na bumaling ang usapan kay Mirela, hindi sa pera, hindi sa pirma, kundi sa pananahimik. Ma'am Mirela Vergara, sabi ni Corazon, you were aware of the proposal to isolate Mr. Vergara from the main residence and public functions. You consented to limit his access, appearances, and involvement despite no legal declaration of incapacity. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Mirela sa ibabaw ng mesa. Ginawa ko iyon dahil sinabi ng lahat na makakabuti sa kanya. Talaga ba? Tanong ni Leandro, diretsahang nakatingin sa asawa. O ginawa mo iyon dahil mas madali para sa'yo ang mga tanghalian, gala at bisita habang wala na akong mukha sa bahay na nagpapaalala na tumatanda ang iyong asawa? Hindi agad nakasagot si Mirela. Pagkatapos ay marahan siyang huminga. Pagod na rin ako, Leandro. Natigilan ng silid. Tingnan mo naman ang buhay ko. Tuloy niya at ngayon ay wala nang kinang ang boses niya kundi pagkapunit. Buong taon ako ang nakangiti sa harap ng tao habang ikaw ang laging may huling salita. Ako ang nag-ayos ng bahay, ng pangalan, ng social ties habang ikaw ang unti-unting nagiging bato. Oo, pinili kong huwag kontrahin sila dahil sa totoo lang, wala na rin akong lakas ipaglaban ng isang lalaking matagal nang hindi marunong magmahal ng hindi inuutos. Tumama iyon kay Leandro. Sa loob ng maraming buwan, inihanda niya ang sarili sa pagtataksil, sa kasakiman, sa kahihiyan. Ngunit iba pala ang tama ng isang katotohanan na hindi lamang laban sa kanilang ginawa, kundi laban din sa lalaking minsang siyang naging dahilan kung bakit nasira ang loob ng mga tao sa bahay niya. Ngunit hindi siya umatras. Maaaring may tama ka sa ilang bagay, mababang sabi niya. Nagkulang ako bilang asawa, bilang ama, bilang tao sa bahay na ito. Pero ang pagkukulang ko ay hindi lisensya para magnakaw kayo, manamig kayo, at ilibing akong nabuhay habang humihinga pa. Walang umimik, at doon na inilabas ang pinakamabigat na bahagi ng araw. Pinatugtog ni Ben ang audio recording ng usapan ni Siren, Celine at Mirela noong unang nabasag ang paniniwala ni Leandro sa sariling tahanan. Malinaw ang mga boses, malinaw ang mga salita. Transition, control, huwag isama si Thomas at mas mabuting ilayo siya. Habang umalingaw-ngaw ang recording sa loob ng boardroom, dahan-dahang nawalan ng depensa ang mga anak niya. Wala ng paliwanag, wala ng porma, wala ng social polish. Nang huminto ang audio, napakabigat ng katahimikan na tila kahit ang air conditioning ay hindi na marinig. Alam niyo ba? Sabi ni Leandro, at ngayon ay hindi na siya nagsasalita bilang chairman, kundi bilang isang amang tinamaan sa pinakamasilang bahagi ng puso. Hindi ang perang muntik niyong ilagay sa panganib ang pinakamasakit. Hindi rin ang pangalan ko, kundi ang marinig mismo mula sa sarili kong pamilya na mas mainam na ilayo ako, itabi ako, at hintayin na lang akong tuluyang mawalan ng saysay.
Tumingin siya kay Siren. Ikaw ang inisip kong pinakamatibay, pero puro kapal ng mukha pala ang tibay mo. Kay Celine, ikaw ang inisip kong marunong sa dangal, ngunit ang inalagaan mo lang ay ang litrato ng pamilya, hindi ang laman nito. At kay Mirella, ikaw ang pinakamatagal kong kasama, pero sa dulo, ni hindi mo man lang ako tinignan bilang asawa na dapat ipagtanggol. Nangingilid ang luha sa mata ni Celine. Galit ang mukha ni Siren. Si Mirella na may parang biglang tumanda ng ilang taon sa isang oras. Pagkatapos ay ibinaba ni Leandro ang tingin sa huling pangalan sa silid. Tomas Joaquin. Nagulat ang bunso. Papa? Tumayo ka. Dahan-dahang tumayo si Tomas Joaquin, halatang hindi komportable sa atensyon. Sa harap ng board, ng legal team, ng ina at mga kapatid niya, marahang tumayo rin si Leandro. Hindi perpekto ang tindig niya, ngunit sapat para sa bigat ng sandaling iyon. Maraming taon kitang minata, sabi niya. Maraming taon kitang kinumpara sa kapatid mong agresibo, sa kapatid mong magaling magdala ng apelido. Hindi ko nakita ang halaga mo dahil hindi mo sinamba ang mundong sinamba ko. Napaluha si Elira sa tabi ng asawa. Pero noong akala ng lahat wala na akong silbi, patuloy ni Leandro. Ikaw ang bumisita. Ikaw ang nagdala ng oras. Ikaw ang hindi humingi ng kapalit. Hindi kita tatawaging perpekto. Hindi ka rin tagapagmana dahil lang mabait ka. Pero sa lahat ng anak ko, ikaw ang may prinsipyo. At ngayon, sa harap ng lahat, humihingi ako ng tawad. Napatungo si Tomas Joaquin, nanlabo ang mata niya at halatang pinipigil niya ang matagal ng bigat sa dibdib. Papa, iyan lang ang naisagot niya. Nilingon ni Leandro ang buong silid. Effective immediately, aalisin si Siren Vergara sa lahat ng executive functions pending full legal review. Si Celine ay isususpende sa lahat ng foundation and public-facing leadership roles habang iniimbestigahan ang misuse of funds. At si Mirella, makakatanggap ng dissenting financial settlement and legal separation process na hindi sisira sa dignidad niya, pero hindi na siya magkakaroon ng anumang impluensya sa corporate or household direction. Napasinghap ang ilan sa board, ngunit walang tumutot. Samantala, dagdag ni Leandro, magkakaroon ng Temporary Restructuring Council. Kasama rito sina Corazon, Ben, Octavio, Luningning, at si Tomas Joaquin bilang observer and transition member. Muling napalingon ang lahat sa bunso. Si Siren ang unang sumabog. This is insane! Siya? Siya ang isasama mo? The soft one? The charity architect? Tahimik na humarap si Leandro sa panganay. Hindi. Ang isinasama ko ay ang kaisa-isang anak kong marunong pa ring tumingin sa tao bilang tao. Wala nang nakasagot pa. At sa loob ng kwartong iyon, sa harap ng ebidensya, ng katotohanan, at ng mga salitang hindi na mababawi, tuluyan ng gumuho ang mga mukhang mabait na matagal nang nabubuhay sa likod ng apelyidong Vergara. Ngunit kasabay ng pagbagsak na iyon, nagsimula ring mabuo ang isang bagay na mas totoo kaysa sa lahat ng kayamanang minsang ipinagmamalaki ni Leandro. Ang unang pagkakataon na may ama na handang harapin ang sariling kasalanan at may anak na hindi siya iniwan kahit kailan siya pinakawalang silbi. Bago tayo dumako sa huling yugto ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mula sa yaman, pagtataksil at mga lihim na sugat ng isang pamilya, dumating na tayo sa bahaging susubok kung may pag-asa pa bang mabuo ang isang tahanang matagal nang winasak ng yabang, lamig at kasakiman. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang katotohanan ang haharapin ng mga Vergara, kundi ang bunga ng bawat pasyang ginawa nila sa nakaraan. Pagkatapos ng araw na iyon sa boardroom, hindi na muling naging pareho ang apelyidong Vergara sa paningin ng mga taong nasa paligid nila. Sa loob ng kumpanya, mabilis na kumalat ang balitang may malaking restructuring na naganap. Hindi inilabas sa publiko ang lahat ng detalye, ngulit sapat ang impormasyon upang maintindihan ng mga senior officers at pangunahing investors na si Leandro Vergara ay hindi tuluyang nawala sa laro
At higit sa lahat, hindi siya bumalik upang proteksyonan lamang ang imperyo, kundi upang linisin ito. Ang unang bumagsak ay si Sairan. Hindi siya agad dinala sa kulungan sa unang linggo, ngunit sunod-sunod ang isinampang kaso laban sa kanya sa tulong ng internal audit at legal team. Fraudulent concealment, abuse of authority, at conspiracy with outside parties. Sa una, galit na galit siya. Halos araw-araw siyang tumatawag kay Mirela, pagkatapos ay kay Celine, saka sa ilang dati niyang kaalyado sa board na unti-unting lumayo nang makita ang tindi ng ebidensyang nasa kamay ni Attorney Corazon. Hindi pwedeng hayaan mo lang akong ganito. Sigaw niya minsan sa telepono habang kausap ang ina sa loob ng inuupahan niyang condominium sa BGC. Anak ka rin niya, Sairan. Anak ka niya, Sairan. Pero anak ka ring gumawa ng mga bagay na hindi na kayang takpan ng pagiging ina ko. Tinapos ni Sairan ang tawag na iyon ng nanginginig ang kamay. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang kayang utusan, wala siyang hawak na taong susunod agad, at wala siyang apelyidong sapat para iligtas siya sa sariling ginawa. Nang tuluyan siyang arestuhin makalipas ang ilang buwan, wala ring camera crew na pwedeng kontrolin, walang PR team na pwedeng burahin ng nangyari. Taning si Pastor Emil Daclan lamang ang regular na bumibisita sa kanya sa detention facility. Sa unay, ayaw siyang kausapin ni Sairan. Hindi ko kailangan ng sermon, matigas nitong sabi habang nakaupo sa harap ng metal na mesa. Hindi ko rin dala ang sermon, sagot ni Pastor Emil. Dinala ko ang pagkakataon na may isang taong makikinig kahit wala ng posisyon. Makalipas ang ilang linggo, iyon din ang una niyang napagsabihan ng linyang matagal niyang ikinubli maging sa sarili. Hindi ko alam kung paano maging anak na hindi kailangang patunayan ng sarili sa lahat ng oras. Samantala, si Celine naman ay ibang klase ang naging pagbagsak. Hindi man siya nakulong, winasak ng iskandalo ang social world na matagal niyang kinabubuhayan. Maraming kaibigan na biglang hindi na sumasagot. Ilang foundation partners ang lumayo. Ang mga event na dati siya ang sentro ay biglang nagkaroon ng ibang mukha. Sa unay, pilit pa rin niyang pinananatili ang porma. Maayos manamit, maingat magsalita, controlled ang bawat galaw. Ngunit sa loob ng ilang buwan ay unti-unti rin iyong binakbak. Isang hapon, dumalaw siya sa inuupahang bahay ni Mirela sa Alabang, hindi naka-makeup, simpleng damit at halatang puyat. Mama, ganito ba talaga kabilis mawala ang mga tao? Tahimik siyang tiningnan ni Mirela bago sumagot. Oo, lalo na kung mali ang mga taong pinaniwalaang mong sayo. Doon unang umiyak si Celine nang walang kamera, walang audience, at walang makeup artist na mag-aayos sa kanyang itsura pagkatapos. Sa mga sumunod na taon, pinili niyang mamuhay ng mas tahimik. Hindi na siya bumalik agad sa mga gala at foundation launches. Sa halip, sa payo ni Sister Amelita na ipinakilala sa kanya ni Elira, nagsimula siyang mag-volunteer sa isang community kitchen sa Cavite, ang mismong probinsyang dati niyang tinitingnan lamang bilang venue ng outreach photos. Doon niya unang naranasan ang humawak ng kaldero ng walang glam team sa paligid, at doon rin niya unti-unting nakilala ang mga pamilyang ang totoong pangangailangan ay hindi backdrop para sa litrato, kundi pagkain sa mesa kinabukasan. Si Mirela naman ay tahimik na tinanggap ang legal separation. Hindi na siya lumaban. Wala na rin siyang lakas para itanggi ang sarili niyang mga pagkakulang. Sa unang mga buwan, para siyang nawala ng anyo. Walang gala, walang charity luncheon, walang mahabang listahan ng iniimbitahang bisita. Sa unay, tila pinagkaitan siya ng mundong matagal niyang ginamit bilang sandata laban sa kalungkutan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, dahan-dahan ding lumabas ang isang babaeng matagal nang natatabunan sa likod ng alahas, pangalan at obligasyon. Minsan, sa isang tahimik na tanghalian kasama si Leandro sa harap ng abogado, naglakas loob siyang magsalita ng direkta. Hindi kita minahal dahil sa pera mo, sabi niya, hawak ang baso ng tubig, ngulit hindi tumitingin ng diretsyo sa dating asawa. Pero dumating ang panahon na mas minahal ko ang seguridad na dala ng buhay mo kaysa sa lalaking kasama ko. Tahimik na nakinig si Leandro. At mali ako roon, dugtong niya. Pero mali ka rin sa pag-aakalang sapat ng provider ka para tawaging haligi ng tahanan. Matagal na walang nagsalita. Pagkatapos ay tumanggo si Leandro. Tama ka. Wala nang sumunod na drama, wala nang muling pagbabalikan.
Ngunit sa mahihinaw ng tanggapang iyon, nagsara ang sugat sa pagitan nila sa isang paraang hindi magulo, hindi marangya, at hindi mapagkunwari. Hindi sila nagkaayos bilang mag-asawa, ngunit natuto silang maging dalawang taong tumitingin sa isa't isa nang wala ng ilusyon. Sa gitna ng pagbagsak ng ilan, nagsisimula namang tumibay ang bagong direksyon ng negosyo sa ilalim ng binuong Destructuring Council. Hindi pinaupo ni Leandro si Tomas Joaquin bilang hari ng kumpanya. Hindi niya ito biglang ipinroklamang bagong bersyon niya. Sa halip, unti-unti niyang isinama ang bunso sa mga desisyong may saysay, hindi para maghari, kundi para matutong mamuno ng may hangganan, konsyensya at pagtingin sa tao. Kasama sina Ben, Atty. Corazon, Octavio at Luningning, nagsimula silang maglinis ng mga sangay ng kumpanya na nalubog sa maling direksyon. May mga kinansilang proyekto, may mga sinuring kontrata, at may mga executive na inalis matapos mapatunayang nakisabay sa kalakaran ni Sairan. Ngunit sa halip na puro pagpuputol at paglilinis lamang, may bago ring itinanim si Tomas Joaquin. "Papa," sabi niya minsan habang nasa meeting room sila sa headquarters, "kung mananatili lang tayong kumikita para lalong lumaki, babalik din tayo sa dati. Kailangan may malinaw na dahilan kung para saan ang paglago." Napatingin sa kanya si Leandro. "At anong dahilan ang naiisip mo?" Hindi agad sumagot si Tomas Joaquin. Kumuha siya ng isang folder at inilapag iyon sa mesa. Nandohan ang proposal para sa Social Housing Expansion Program, scholarship partnerships para sa anak ng mga empleyado, at livelihood center sa ilang probinsyang matagal nang may operasyon ng Vergara Group, ngulit kulang sa direktang community investment. Tahimik na binasa iyon ni Leandro. Hindi ito karidad para sa kamera. Hindi rin ito luho na tatawaging legacy. Ito yung mga lugar kung saan pwedeng maramdaman ng tao na hindi lang sila gamit sa negosyo. Nakatingin lamang si Leandro sa papel. Sa loob ng ilang dekada, puro tubo, expansion, leverage at scale ang sinukat niya. Ngayon, unang beses niyang tinitingnan ng mga salitang dignity, housing, scholarship at worker family development bilang bahagi ng kinabukasan ng apelyidong Vergara. Sa tulong ni Elira, Juno Barameda at Mayor Isko Vallarta, naisakatuparan ng ilang pilot project sa Laguna, Cavite at Quezon. Si Elira ang tumulong sa education arm, lalo na sa programang tutulong sa mga anak ng truck drivers at warehouse staff na makapag-aral. Si Juno naman ang naging lead engineer sa murang pabahay. Si Mayor Isko ang naging tulay sa mga lokal na pamahalaan para sa permits at land alignment. Hindi mabilis ang pagbabago, ngunit totoo ito, at sa bawat proyektong natatapos, mas lalong nakikita ni Leandro na ang bunsong matagal niyang minamaliit ang may pinakamalinaw palang paningin sa bagay na dapat sana'y ginawa niya noon pa. Sa paglipas ng 2 taon, nagbago rin ang araw-araw na buhay ni Leandro. Hindi na siya bumalik sa dating ugaling laging galit, laging sumisigaw at laging kailangan siya ang huling masusunod. Mas madalas na siyang bumibisita sa mga project site kaysa sa main boardroom. Nakikipagkamay siya sa mga trabahador, kinakausap ang mga warehouse supervisors, kinakamusta ang mga pamilya ng matatagal ng empleyado. Minsan, sa ikinagulat ng marami, siya pa mismo ang nag-abot ng scholarship certificate sa isang anak ng dating forklift operator na yumayaw sa serbisyo. "Sir, hindi ko po akalaing kayo mismo ang pupunta," sabi ng biyudang si Marites habang naningilid ang luha. Saglit na napatigil si Leandro. "Ako rin," marahan niyang tugon. "Hindi ko rin akalaing darating ang panahong matututo akong pumunta." Hindi lahat ng sugat ay gumaling ng buo. May mga gabing naiisip pa rin niya si Sairan sa kulungan at si Celine sa tahimik na buhay na malayo sa dating kislap. May bahagi sa kanya na alam na siya rin ang nagtanim ng maraming ugat ng pagkasira nila. Ngunit sa halip na lunurin ang sarili sa guilt, pinili niyang maging tapat sa pagbabago habang may oras pa. Isang malamig na umaga, yayain siya ni Tomas Joaquin na bumiyahe pa Quezon. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Leandro habang nasa sasakyan. "Sa lugar na matagal niyo nang hindi binabalikan," sagot ng anak. Pagdating nila, tumambad sa kanya ang lumang bahay kubo sa lupang minsang inararo ng kanyang lolo, si Aurelio Vergara. Nandoon pa rin ang ilang puno ng mangga, ang lumang balon at ang bakod na ilang beses na sigurong inayos ng panahon at ng mga kamag-anak sa probinsya.
Hindi marangya ang lugar. Wala itong marmol, chandelier o floor-to-ceiling glass. Ngunit sa paglapag pa lang ng paa ni Leandro sa lupa, may kung anong kumirot sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa harap ng bahay. "Naalala niyo po?" Mahinang tanong ni Tomas Joaquin. Matagal bago sumagot si Leandro. "Dito ako unang tinuruan ni Lolo kung paano humawak ng martilyo. Sabi niya halos pabulong. At dito rin niya sinabi sa akin na kapag yumaman ako, huwag kong hahayaang maging mas maliit ang puso ko kaysa sa bahay na titirhan ko." Tahimik na tumabi sa kanya si Tomas Joaquin. Napaupo si Leandro sa lumang bangkong kahoy sa harap ng bahay at tumingin sa malayo. Sa lahat ng ginampanan niyang papel sa buhay, mahihirap na bata, matapang na negosyante, kinatatakutang chairman, amang nabigo, lalaking nagkunwaring may amnesia, ngayon niya lamang lubos na naiintindihan ang pinakamasakit na totoo. Hindi pala alaala ang muntik niyang mawala, kundi ang kahulugan ng pagiging tao. Kaya nang marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Tomas Joaquin, wala nang yabang sa kilos niyang iyon. Tanging katapatan na lamang. "Anak, salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit ilang beses kitang hindi nakita." Nanlabo ang mata ni Tomas Joaquin, ngunit gumiti siya. "Huli na po sa maraming bagay, Papa, pero hindi pa huli sa pagbabago." Sa mga sumunod pang taon, tuluyang naging iba ang direksyon ng pamilyang Vergara. Hindi perpekto. Hindi na ibalik ang lahat. Hindi nabura ang nakaraan. Ngunit may malinaw na wakas at bagong simula. Si Sairan, matapos ang sentensya at mahabang panahon ng pagharap sa sariling anino, ay nagsimulang mamuhay ng mas tahimik at mas totoo. Hindi man naibalik ang dati niyang pangalan, natuto siyang humingi ng tawad nang hindi nagmamagaling. Si Selene naman ay ipinagpatuloy ang volunteer work at kalaunan ay bumuo ng maliit ngunit tapat na community program na wala ng kasamang camera flash. Si Mirela ay natutong mamuhay ng payak, malayo sa sentro ng lipunang dati ng pinagkakakitaan ng dangal. At sa puso ng lahat, nanatili sina Leandro, Tomas Joaquin at Elira. Hindi bilang perpektong pamilya, kundi bilang patunay na may mga relasyong kayang mabuo muli kapag may taong handang umamin sa mali at may taong handang magmahal nang hindi binibilang ang sakit. Sa huling bahagi ng buhay ni Leandro Vergara, hindi na siya kinatatakutan bilang hari ng malamig na imperyo. Mas nakilala siya bilang matandang negosyanteng natutong makinig, yumuko at magbigay ng ikalawang pagkakataon. At kapag may nagtatanong kung sino ang tunay na tagapagmana ng kanyang yaman, hindi na niya binabanggit ang salitang mana. Ngumingiti lamang siya at sinasabing, "Ang pinakamahalagang naiwan ko ay hindi kumpanya, kundi ang pagkakataong itama ang buhay ko bago tuluyang matapos ang oras."